Salamat, Princess. Tama ka dyan, no? Malaking bahagi na ng bansa ang naapektuhan ngayon ng umiiral na intertropical conversion zone kung saan nakapaloob ang binabantayang sama ng panahon. Alas 10 ng umaga namataan ang low pressure area sa layong 120 kilometers northwest ng Coron, Palawan. Itong low pressure area na ito ay minomonitor natin simula pa noong Biyernes. From Tacloban kagabi, dumaan ito ng bandang Mindoro Occidental kanina umaga at ngayon nga ay nakatawid na patungong West Philippine Sea. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, dahil ito'y nasa karagatan, nandyan pa rin ang posibilidad nitong maging bagyo. At pag nagkataon, ay tatawagin itong si Jolina ang ika-10 bagyo ngayong taon. Para sa lagay ng panahon ngayong Lunes, ang mga lalawigang kabilang sa Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas ng mahihina hanggang katamtamang pag-ulan na posibleng maging mabibigat na pag-ulan kapag may thunderstorms. Kaya ating paalala, maging handa po sa posibleng mga pagbaha at landslides. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas rin ng ilang mga pag-ulan at thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. At dahil 29 na ng Hulyo, maaasahan na po ang magiging maulan pa ang panahon sa natitirang 2 araw ng July. Kaya bukod sa pagdadala ng payong, ugaliin mag-monitor ng weather updates via Panahon TV. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At dahil maulan nga ang panahon sa Pilipinas ngayong Lunes, gaano nga ba kainit o kalamig ang inaasahan natin temperatura? Unahin po natin sa Luzon. Mataas na sa may Tuguegarao na may 24 to 33 degrees Celsius, habang ang Baguio City ay may 16 to 22 degrees Celsius. Punta naman po tayo ng Visayas, pare-parehong 23 to 30 degrees Celsius ng Iloilo, Bacolod at Tacloban, at mataas naman sa Metro Cebu na may 24 to 30 degrees Celsius. At sa Mindanao, mataas na po sa Zamboanga na may 24 to 29 degrees Celsius at mababa naman sa Cagayan de Oro na may 23 to 29 degrees Celsius. Sa iba pang balita, good news mga kababayan, muling nagtamo ng parangal ang Panahon TV mula sa Department of Science and Technology. Sa ginanap na Expo Science 2013 nitong nakaraang linggo, nakamit ng Panahon TV ang Gawad Scriba Professional Category on Television Award. Ano nga ba ang award na ito? Narito ang aming nakapanayam na si DOST Assistant Secretary Moni Boro at syempre, ang pahayag na rin ng aming executive producer na si Miss Donalina Flavier. Congratulations sa Panahon TV sa aming Gawad Escriba. Ito binibigay namin talaga dun sa mga premyado at mga tampok ng mga institusyon at ngayon nakabilang ang Panahon TV sa professional category ng TV sa inyong kontribusyon lalo-lalo na sa pagpapalaganap ng weather information, climate information na talaga naman kailangan ng bayan natin ngayon. Tulog pa ang lahat, gising na ang buong team para masigurado na ma-convey natin yung information about weather and preparedness. So with this talaga, masayang-masaya ako on behalf of the team na meron tayong award na to na nare-recognize at na-appreciate especially ng DOST at mabigat rin yung mga hurado na pumili dito sa mga awardees na to. So nagpapasalamat talaga kami. Maraming salamat po sa inyong suporta at tuloy pa rin po ang aming walang humpay na pagbibigay serbisyo, umulan man o umaraw mula Lunes hanggang Linggo. Dahil dito sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po inyong Weather Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Princess.